Isang awit na minsang naging soundtrack ng sakit, pag-asa at alaala ng milyon-milyong Pilipino. Pero paano kung ang taong kumanta nito ay may sarili ring laban na halos walang nakakakita? Sa harap ng kamera, palaging may ngiti, palaging matatag, palaging handang magpasaya. Pero sa likod ng kasikatan, may tahimik na digmaan na matagal niyang kinimkim. Ito ang kwento ng buhay ni Ice Seguera, isang batang minahal ng buong Pilipinas, isang artistang dumaan sa matinding pagkalito, depresyon, panghuhusga at pagkawala. At isang taong piniling maging totoo sa sarili, kahit alam niyang hindi lahat ay makakaintindi. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang inspiring at makabuluhang kwento. Simulan na natin. Bakit nga, Doktor? Doktor po ako ng hayop. Ipinanganak si Ice Seguera bilang Carissa Yamson Seguera noong Setyembre 17, 1983. Bata pa lamang siya, napapansin na agad ang kakaiba niyang karisma. Hindi lang dahil cute siyang bata, kundi dahil may natural siyang confidence at kakaibang talas ng isip. Sa edad na 3 taong gulang, sumali siya sa Little Miss Philippines noong 1987 sa noontime show na Eat Bulaga. Bagamat hindi siya itinanghal na grand winner, siya naman ang tunay na tumatak sa puso ng tao. Dahil sa kanyang pagiging prangka, mabilis sumagot at natural na pagpapatawa. Agad siyang naging paborito ng masa at doon nagsimula ang kanyang mahabang paglalakbay sa mundo ng showbiz. Hindi nagtagal, naging regular host siya ng Eat Bulaga sa loob ng halos 10 taon. Araw-araw siyang napapanood ng sambayanan. Araw-araw siyang nagpapatawa. At araw-araw ding lumalaki ang pagmamahal ng publiko sa kanya. Habang tumatagal, mas lumalawak ang kanyang career. Hindi lang siya basta child star. Pinatunayan niyang kaya niyang magtagal sa industriya. Lumabas siya sa mahigit 30 pelikula at iba't ibang palabas sa telebisyon. Isa sa pinaka-iconic niyang proyekto ay ang fantasy sitcom na Okay Ka, Fairy Ko. Dito lalong nakita ng publiko ang kanyang husay sa pag-arte. Natural siyang gumalaw sa harap ng kamera. Para bang ipinanganak talaga siya para sa sining. At habang lumalaki siya sa industriya, mas lalo ring nakikita ng tao na hindi lang siya simpleng artista. Isa siyang performer na may lalim at tunay na talento. Noong 2001, muling sumabog ang pangalan ni Is sa mundo ng musika. Ito ay nang ilabas niya ang kantang Pagdating ng Panahon. Isang awit na hindi lang basta sumikat, kundi naging bahagi ng buhay ng maraming Pilipino. Kapag naririnig ang kantang ito, parang may kasamang alaala, may kirot, may lungkot, may pag-asa, at doon mas lalong napatunayan na si Ice ay hindi lang singer. Isa siyang artistang kayang damhin at iparamdam ang emosyon. Hindi rin natapos sa musika ang kanyang tagumpay. Nakatanggap siya ng iba't ibang nominasyon at pagkilala sa larangan ng pag-arte. Kabilang dito ang nominasyon bilang Best Supporting Actress sa PMPC Star Awards para sa pelikulang The Janitor. Kinilala rin siya sa kanyang mahusay na pagganap sa mga munting tinig. Ibig sabihin, hindi siya artistang sumikat lang dahil sa kasikatan. Nag-evolve siya, lumalim siya, at mas lalo siyang nirespeto sa industriya. Pero habang lumalalim ang kanyang pangalan sa showbiz, mas lumalalim din ang laban niya sa sarili. Sa loob ng maraming taon, may bahagi sa kanyang pagkatao na tila hindi niya mahanap. Habang kilala siya noon bilang babae, may pakiramdam siyang may kulang, may hindi tugma, may bahagi sa kanyang sarili na hindi niya maipaliwanag. Noong 2007, inamin niya sa publiko na siya ay lesbian, isang hakbang na hindi naging madali dahil alam niyang hindi lahat ay makakaunawa. Marami ang nagulat, marami ang nanghusga, pero sa kabila noon, pinili niyang maging tapat sa kanyang nararamdaman. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo niyang naunawaan ang sarili niya.
At doon niya napagtanto na mas malalim pa pala ang kanyang pinagdadaanan. Hindi lang ito tungkol sa sexual orientation. Ito ay tungkol sa kanyang tunay na identidad. Noong 2014, tuluyan niyang ipinahayag na siya ay isang transgender man. At mula noon, mas naging mabigat ang kanyang responsibilidad. Dahil hindi na lang siya simpleng artista, naging simbolo rin siya ng katapangan para sa maraming taong natatakot sabihin ang totoo tungkol sa sarili nila. Pero kasabay ng kanyang katotohanan, dumating din ang matinding panghuhusga. May mga taong kumontra, may mga taong hindi nakaintindi at may mga gustong magdikta kung sino siya dapat. Sa likod ng kanyang katatagan, tahimik pala niyang nilalabanan ang depression at anxiety ayon kay Ice. Nagsimula ang kanyang mental health struggles noong 2012